maliit ka. Ano ba na tayo walang bayad sa kuryente? Oo. Kita mo naman pala eh. Wala ka ba ibibigay sa akin? O, naiyan ako. Kasya ba to? Oo, kasya na yan. Magkano ba ang sinusweldo mo? 700, bakit? Oh, nasa na yung 300? Wala ka na karapatan doon. Pera ko yan, tandaan mo ha, pera ko yan. Ikaw pa magbilang, kulang na kulang. Ibigay ko na nga yan bago ibigay sa'yo. Kulang nga, hindi nga. Dear Diary, wala naman nagbago. Nag-aaway pa rin sila. I could still hear those screams lingering in my head every night. Na para bang every argument na meron sila, it just gets worse. Just like my mental health, I badly want to seek help, yet I don't know where to begin. School doesn't help either. It just makes me feel stressed. It became a reminder that every time that bell rings, I'm much closer to coming home to a house that doesn't feel like home anymore. Sa araw-araw na lumalaban ako, it just suffocates me more. And ayoko nun. I just want peace. Kahit yun lang. How am I supposed to find out in this cruel world? Should I even continue to fight even if there's no security what I'm fighting for? I don't even know anymore. But maybe, just maybe, I'll be able to find it. Sige na ha, ako yung una na take up sa trabaho ko. Saan na ba magano sa? Si Papa mo. Doon na lang siguro. Ano kaya gagawin ko dito? You know, sometimes I wonder what my life would be if it wasn't this complicated. It's honestly hard to keep up with positive thinking. But I'm still glad that I still can. Because without it, baka kung ano na yung nagawa ko. So with my situation, what is something that I can do to clear my mind? Para mahanap na rin yung peace ko. Oh anak, anong inaantay mo dyan? Aba. Hinihintay ko pa po si tatay. Sabi daw po kasi ng kapitbahay, nandun na naman siya sa kabilang kanto na Diyos ko naman, wala nang bago dyan sa tatay mo. Oh, dito ka na pala. Ano naman at narinig ko na naman pangalan ko ha? Ano wala na namang bago? Puro ba ka magsayaman lang? Puro kahit puro trabaho, tapos sasalita ng ganyan. Wala akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko lang, puro ka na naman inom. Alam mo, lahat naman tayo nagtatrabaho dito eh. Ako, umaga, hanggang gabi, kumakayod. Tapos ganito pa ang iuwian ko sa'yo? Bakit? Ano problema sa inuuwian mo? Problema na ba ang turing mo sa amin? Sa akin? Ang sinasabi ko lang, bakit kasi naisipan mo na namang mag-inom? Lahat naman tayo napapagod ah. Anong inom na naman? Ngayon nga lang eh. Puro na wala na nga nang tatanggap sa inyo salamat. Tapos magsasalita mo pa ako. Pasensya ha, kung hindi pa pala sapat na napapasaya ka namin. Wala akong pake dun. Ano ba, Nay? Tay? Kumalma na kayo. Isa tong malaking di pagkakaintindihan. Kaya pwede ba, huwag na kayo magsumbatan at magsabihan ng ganyan. Hindi. May sasabing papawat ng nanay mo. O ako na naman. Hindi mo nga alam ang mga sikap na ginagawa ko dito eh. Kasi ang alam mo lang, puro inom lang. Tumigil na po kayo. Alam ko lahat tayo pagod na. Pero, baka makakalimutan yung pamilya tayo dito. Well, I didn't know that it was this hard to find my peace. But I did accomplish something in making time for myself while they were gone. Then I guess, even if this night couldn't get any better, at least I still tried to be happy. Ay, sige na.
Awa mo. Uy, Pedro ka sa? Palo. Si Cherry Tigo. Looking for dancers? Doon palo ko. Mukhang masaya naman siya. But, Bye! Bye! bahala na. Should I grab this opportunity na ba? Kakayanin ko kaya? Amazing ko dun for this. Pero kung sasali naman ako, susuportahan kaya ako ng parents ko. Or kahit yung mga kaibigan ko. Ayos. Paano ko patutunan sabihin kay nanay at tatay? Bahala na. Kailangan ko na umuwi. Anong oras na rin. In my hands, you'll be safe here. Hoy, nung isang araw, bakit may nakita ko kasama mong babae, ha? Isang araw? Parang nasa trabaho ko nun. Mandi nun. Ano nasa trabaho? Eh, nakita ko pa kasi sinakay mo sa taxi eh. Wala kang pambayad ng taxi, sasakay ko sa taxi. O bakit? Malay mo meron, tinatago mo lang sa akin. Unang-una, nasa trabaho ko nun, no? Niloloko mo lang ako. Dear Diary, today was pretty good. I enjoyed yung pagtambay dun sa parang. I felt free and at peace. Who knew nature can make you feel so relaxed? Kulang na lang mag-relax ako dun. I enjoyed my short time there. Plus, I found something. A flyer na naghahanap ng dancers. Highest. I probably should tell them about this daw agad. Kasi I can't just decide on my own. They're still my parents pa rin naman, di ba? I just need to find out. Ay, ito naman kasi lahat na lang nakikita mo, lahat na lang iniisip mo. Ano ako pa talaga ang issue? Ang pinapoint out ko, sana man lang nilinaw mo sa akin na pinsan mo pala yun, tapos para man lang malinaw din sa akin kung sino talaga yung babaeng yun. O tingnan mo nga nakita mo lang may kasama ko. Isang babae lang ang nakita mo, ngayon ko nakita. Siyempre, may anak tayo. O bakit inisyuhan mo agad? Sino, di ba? Ba't hindi mo kasi sinasabi sa akin? Bakit kailangan ba lahat ng papakilala ko sa'yo? Kahit Iwan ko, siguro naman din na kita pinakasalan eh. Mag-break na lang tayo, mag-iwalay na tayo. wala akong pagsusuhan. Kat! Kahapon, yung tatay ko naka-invent ko ng grabe day ko. Bakit? Nakabigyan ako ng grabe day yung tatay ko. Ano ba? Bakit na naman? Ano naman trip mo, Julia? Ay, sorry na ha. Tulungan mo na lang kasi dyan. Ano ba yung naisip mo? Crush mo, no? Yan, ganyan ka yung sinasabi sa akin. Nakakatat mo ka. Ay, oo, okay naman eh. Ito. FYI, wala akong crush. Hindi ba pwede may iniisip lang ito? Teka, ano yun? May crush na si Selena? May crush na si Selena? Wow, congrats! Kala ko ganyan ka na talaga forever. Pero, kailangan dumaan muna sa akin. Bilang nag-iisang lalaki sa ating magkakaibigan, kailangan ko yung protektahan. Manahimik ka nga, Dian. Dami mo sinasabi. Sabi ko wala eh. Ano ba kasi nasa isip mo? Kaya mo naman sa akin, Mari. Dali. Weird ba kung sasabihin ko sa inyo na gusto ko sumali sa dance club? Sasali ka? Suporta kami dyan. Oo nga, syempre. Gusto ka sasaya. Support na kami. Pero himala rin. Marunong ka ba sumayaw? Ito naman, kala ko seryoso na. Pero papaawin. Hindi nga, seryoso na. Alam na ba ng magulang mo? Oo nga, seryoso nga ako. Tsaka marunong naman ako. At saka, kapag hindi ko alam, hindi matututunan. Ang kaso lang, hindi ko pa sinasabi. Kaya ba ako paano ka dyan? Hindi ko na kasi alam kung tama ba yung ginagawa ko. Like, if mag-rehearsal pa ba, kasi sasabay pa ako. I was supposed to dance last night. Pero, hindi ko na tinuloy. Kasi nga, they were fighting ulit. I don't know what I'm supposed to do. Like, I get it, but I don't want to be pabigat sa kanila.
Kasi nga, they're working so hard na for me. Ikaw mo lang naman balikan ko sa bigat. Naiintindihan niyo ba? Kasi pag itutuloy ko pa, parang magiging problema pa ako. You're overthinking it too much kasi. We're here naman for you. Tsaka, di ka ba nasanay? Lagi na silang ganyan. Oo nga. I feel bad for you, Selena. Palagi na lang silang ganyan. Guys, don't be like that. After all, they're still my parents, and they're working so hard to provide for me. I understand you guys, but I don't need y'all to show pity. Kaso kagabi, sabi sila, parang gusto na daw nilang maghiwalay. Bili na. Tingin mo. Excuse me, boss. Coach Jaya. Yes, good afternoon. Selena, right? Opo. Good afternoon po. I just want to ask lang po if there is available slots po for dancers sa dance sports. Parang short notice na lang po to eh. Ayan ba? Are you interested ba? If di ako nagkakamali, meron pa namang extra slot. Pero kung dedicated ka, we'll have to make you go to training first. Para maging handa ka, ipapalaban ka. Parang ang bilis naman, coach. May expenses po ba diyan? Di ba po kasi ako nakakapagsabi sa parents ko po eh. Di naman mawawala yun, tsaka ikaw din naman magbe-benefits dun. And masaya experience din yun para sa'yo. Ganito na lang muna. Magpaalam ka muna sa mga magulang mo. Tsaka pag pumayag sila, edi okay. Pero kung hindi man, sabihin mo na lang, akong kakausap sa kanila. Tsaka malay mo naman, baka pag nakita nilang sumayaw ka, magpapayag sila din. Sus, nang bola pa si coach. Malay mo, hindi talaga ako magaling kasi first time ko pa lang. Pero thank you po, coach. Una na po ako. Salamat po ulit. Sige, magsabi ka na lang sa akin. Papa. Oh, Nay, nandito ka na pala. Parang ang aga pa naman po umuwi. Oo, anak. Hindi na ako muna nag-overtime. Medyo masama kasi pakiramdam ko eh. Kailangan ko muna magpahinga. Sigurado ka po, Nay? Oo, anak. Uminom na naman ako ng gamot eh. Sige po, sabi niyo po yan ha. Pag may kailangan po kayo, tawagin niyo na lang po ako sa kwarto. Sige, salamat na. Nay, nga pala. Naghahanap po pala ng dancers sa school namin para po sa dance sports. Ay, interesado po ako. Pwede po kaya ako sumali? Ay, ganun ba, anak? Hintayin lang natin yung tatay mo para mapag-usapan natin ng maayos. Mapapaghintay ba to yung kasagutan dito? Opo. Sige na. Ano na muna ako? Pahinga muna ako. Sige po, Nay. Guys, nagbago na talaga sila. Dear Diary, I don't know what to do. Hindi ko alam kung alin susundin ko. It honestly makes me feel discouraged na nanay and tatay doesn't support me the way that they do before. Pero buti na lang andyan yung mga kaibigan ko. Kahit sobrang mapang-asar, sobra din naman supportive. Ay nako, bahala na nga. Well, that was tiring. And as expected, talagang nagpahinga na lang si Mama. Dahil sa overwork na naman siya ngayon. What if...
Pagod. Anak, parang biglaan naman to ah. Wala pa nanay mo? Ay, surprise! Ang agap niyo naman po ata umuwi, tay. Hintayin naman po natin si nanay. Sabay-sabay na po tayo. Baka mamaya pa yun. Una na tayo. Una saan? Ah, nay, nandiyan ka na po. Tara po, kakain. Sabay-sabay na po tayo. O siya, mag-base muna tayo at kakain na. Sige. Ikaw na. Salamat, tay. Oh, yan. Okay na. Mag-diet ka. Ito po. Aba, parang iting-ngiti ka din yan. Anong nangyari sa iyo? Kumain ka na dyan, aba. Masaya lang po, nay. Ngayon lang din po umulit ng ganito eh. Sige na, kain na. Nga pala po, nay, tay, since magkakasama na po tayong tatlo, gusto ko lang po sana magpaalam na sumali sa dance sports kung ayos lang po sana sa inyo. Dance sports? Kailan pa yan? Yung isang araw pa po. Sabi po kasi ni nanay, wag ko daw po munang sabihin sa inyo hanggat hintayin ko na lang daw po muna kayo. Parang wala naman sa akin sinasabi nanay mo ah. Kasi ang gusto ko, maayos ka kausap. Kumbaga, kasi anak natin ang pag-uusapan eh. So, ibig sabihin ko nang naman, ay gusto ko talaga, maayos ka kausapin. Ako, hindi maayos kausap. Alam mo, palagi ka na lang ganyan eh. Kala mo kung sino kang magaling. Wala akong sinasabi ganyan. Ang punto ko lang, anak natin ang pag-uusapan, di ba? Kasi mabigat na desisyon to para sa atin. Gusto ko maayos na desisyon. Tulad ngayon, di ba? Ano yung ngayon ha? Yung pinapahiya mo ko sa harap ng anak natin na parang hindi ako marunong magdesisyon ng sarili ko? Alam ko ang ginagawa ko. Ang ano ko lang naman, eh kaya ba puro inom kang uuwi dito? Kasi, hindi mo ba naiisip na magpakatatay at magpakasawa ulit? Para sa amin man lang? Kailan ba ako hindi nagpakatatay at nagpakaasawa sa inyo ha? Wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Wow ha, wala akong karapatan. Eh, ang ginawa ko lang din naman dito sa bahay na to, puro kayod eh. Magtrabaho, mula umaga hanggang hapon na. Ano ba sa tingin mo? Uuwi ako, ganito lang masasabi mo sa akin? Bakit? Ikaw lang ba? Oo eh, bakit? Di ba nung isang araw lang, nabalitaan ko na may kasama kang ibang babae? Binabalikan mo na naman yung mga pinag-usapan natin noong nakaraan. Sinabi ko nga sa'yo, pinsan ko nga si Kim. Alam ko namang pinsan mo yun, pero sinekreto mo pa rin sa akin. Bakit ba kailangan sabihin ko pati yung pinsan ko? Ano ba? Hindi naman yan eh. Dapat talaga, ayusin natin to, pero lalo natin napapalaki eh, di ba? Bakit? Pati ba dun sa pinsan ko, nagseselos ka na? Anong sabi mo? Nay! Sumusobra ka na! Tama na, tay! Please, tama na po. Nay, tara na sa kwarto. Nay, dito naman na po kayo. Anak, pasensya ka na sa mga nakita mo kanina, ha? Hindi ko naman sinadya na sampalin din yung tatay mo, eh. Ayos lang po, Nay. O siya, pahinga ka na muna po dito. Sige Maglilinis na. na po muna ako sa labas. Sige. Sabihin lang ako. Pero sandali lang. Dahil sa salis. Na, dali ka muna dali. Sabihin lang si tatay. Ngayon sandali lang. Paano mo ba ito sisimulan? Na, pasensya na ha. Alam ko, ang dami kong kasalanan sa'yo. Ang dami kong tampo na sa akin. Hindi lang kanina sa nangyari kanina. Kundi sa kasalanang nagawa ko sa inyong mag-ina. Hindi naman kita nasamahan sa mga gusto mo.
Pero isa lang gusto ko sa'yo, anak. Maging masaya ka at sundin mo ang puso mo. Yung sumali ka sa gusto mong dance sports, pangako na, suportahan kita. Huwag ka mag-alala, anak. Huwag ka rin mag-alala pagkat ayusin ko pa rin naman sa nanay mo. Di ko lang alam kung paano ko siya sisimulan. Pero bilang inyong padre di pamilya na, ako bahala. Ako pipilitin ko makipag-uusap sa nanay mo. Proud na proud ako sa'yo and please stay patient, anak. Patawad, anak. Na, pasensya na ha. Mahal mahal ka ni tatay. Alam yan. Patawad sila, anak ha. Magkakaayos din tayo lahat. Dear Diary, naguguluhan ako. Di ba ito yung gusto ko, na mapapayag sila? Pero hindi naman siguro sa ganito. Pero na-appreciate ko si tatay, and I hope he stays true to his words at kakayanin ko para sa kanila. Bluetooth mode. Nice one! Alright. 30 minutes break. Take a break. Kaya ka. Wala lang. Pwede bang masaya lang? Alam naming masaya ka. Halata naman eh. Oo nga, enjoy na enjoy ka. Bakit ang sarili pinapanood namin? Biruin mo yun. Kaibigan namin. Kasalis na. Para di naman ako niloloko. Basta, nakaka-board ka kaya. Hindi mapupunta yung magulang mo sa performance mo bukas. Asahan mo na doon kami, promise. Oo nga. Hindi sila pupunta. Saksa ko yun. Ay! ano ba kayo? Kahit naman alanganan yung pagdating ng mga magulang ko, parents ko pa rin sila. Umaasa pa rin ako manonood sila. Suportahan ako. Sige ha? Okay guys, maya lang ilalabas na kayo. Antayin nyo lang natawagin ng pangalan nyo at i-announce ang dyan. Coach, pwede po ba akong pumunta dun sa may bandang labas? Saan ko lang po yung mga kaibigan ko. Sige, basta huwag ka magkatagal. Pag nag-a-announce ka dyan, kailangan natin nakabalik ka na. Sige, pumunta ka na doon para mabuhasin yung kaba mo. Thank you po, Coach. Eh no, ready na siya. Naku. Nga eh, pwede mo kinakabuhat ka, no? Oo nga eh. Mas parang hindi pa pupunta dito sila nanay at tatay. Tapos, ang dami sa mga nanonood. Tama ako. Pero ano ka ba? Kayang-kaya mo yan. Gawin mo na lang para sa kanila. Nandito naman kami para sa'yo eh. Tingnan mo mamaya. Ako may pinakamalakas na sigaw. Promise yan. Buang. Ako ay magsasayaw, hindi ako maglalaro ng basketball. Ay, sige na. Punta na ako doon. Kailangan na ako doon eh. Lapitan niyo na lang sila, mama. Oo. Sila ah. Kasi ito, pupunta pa yun. Good luck, Selena. Kaya mo yan.
Congrats, ang galing nyo. Sige. Hindi talaga sila pumunta. Mataas na talaga yung grade nila kasi sa akin. Punta na nga lang sa audience. Maganda po. Anak, ang galing-galing naman. Ano mo sabi sa'yo? Oo, anak. Sobrang proud kami sa'yo. Ayan, anak. Sorry ha sa mga nangyari sa atin. Pasensya ka na ha kung hindi ka namin inintindi. Pero inayos na ng tatay mo yun. Sorry eh, dahil nagpadala kami sa pride namin ng promotion. Hindi mo po alam. Sisi po na. Pero may pinay. Pero, akala ko ba? Hindi tayo nag-aaway kayo. Ano ka ba, anak? Normal naman na mag-away. Pero huwag mo nang isipin yun dahil inayos na namin ang tatay mo. Oo nga anak, napaka namin ang pagkukulan. Pero, pag-anak, hindi lang ako sa Dear Diary, a lot has happened. But I'm grateful. Who knew yung mga problems na binibigay sa atin are really for a reason and are meant to teach us a lesson. Life really has its way to test us and the people we love, and we'll either take it and fight for it or make it a reason for us to give up. And I thank God for giving me strength to continue fighting through all the circumstances. Even when it got rough, even when it's painful, even when it's hard, I was still able to get through. We just need to surround ourselves with the right people who chooses us and keeps on choosing us every day through our ups and downs. Those who keeps believing in us and making us feel safe. Because with their help, everything becomes much lighter. Sometimes the battles that were given to us are the blessings in disguise. They are the answer to our prayers. That we just have to earn it and find that peace ourselves. Because these fights makes us stronger, and every day they help us become a better person. With the lessons we learn, they become instruments that helps us discover ourselves, giving us peace and courage to keep on going and following what our heart desires. They make us remember our purpose. That's why if I could have one wish, yun yung pagkantin ng pagbibigay ng strength as a reason for me to keep going. Because now, I do believe in healing. That even in the worst times of our lives, we just need to keep being positive and believe in our own capabilities. Because in the midst of all that chaos and cruelty of the world and the battles we face, we're also on our way into finding serenity. One, two, three, go! Isa! Pwede ako sa video, kita